Hello kids! Maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Nag-enjoy ba kayo? At madaming natutunan sa ating Kids Empowerment? Sige nga, tignan natin kung natatandaan pa ninyo. Ano ang unang title ng ating pinag-aralan? Tama! Serve like Jesus did. O yung pangalawa naman. Tama! Share because you care. O yung pangatlo naman. Tama! Seek Jesus first. Ano kaya ang title ng ating pag-aaralan ngayon? O, hulaan ninyo ha? Tignan nga natin kung nahulaan ninyo. Shine for Jesus. Ulitin nga natin. Shine for Jesus. Okay, God bless kids. Enjoy! Magandang araw mga bata. Bago natin simulan ang ating pag-aaral ngayon, samahan niyo muna ako sa maikling panalangin. At ako'y ipipikit, ulo ko'y iyuyuko, kamay ko'y pagdidikitin, at mananalangin. Kaibigang Jesus, maraming salamat po sa magandang umaga na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat din po sa pagkakataon na muli kaming makakapag-aral at matututo. Pangunahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Muli o Diyos, magbigay nawa ng papuri at karangalan sa inyong pangalan ang lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, kids! Good morning! Ngayong umagang ito, sa ating pagsayaw, sasamahan tayo ni na Ate Jewel, Ate Zep, at ni Ate Erin. Handa na ba kayong sumayaw? Tayo tayo sa title na song na Jump into the Light.
So, nandito na tayo sa pang-apat na lesson natin ngayong buwan. So, yung ating lesson ay Shine for Jesus. So, yung ating memory verse ay matatagpuan sa Matthew chapter 5, verse 16. So, basahin nga natin ano nakasulat. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, ngayong umaga, hindi lang tayo basta-basta magbabasa. Kung hindi, sasamahan natin, lalagyan natin ng tono, at lalagyan natin ng tono yung ating memory verse upang madali natin siyang matandaan. So, nandito yung lyrics, so babasahin natin. So, sabi niya dun sa kanta, sundan niyo ako kung masusundan niyo na ako habang nakikita natin yung ating lyrics. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Saba, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, minsan pa, para mas matandaan natin, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Tuloy natin. Matthew chapter 5:16, Matthew chapter 5:16. Let your light shine, Matthew chapter 5:16. So, nakuha ba? Ulitin natin. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father heaven. So, ulitin natin, buo para maging familiar tayo sa tono. Ulitin natin, basahin natin ulit. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Matthew chapter 5:16, Matthew chapter 5:16. Let your light shine, Matthew chapter 5:16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, yun yung ating tono at yun yung ating awit para sa ating memory verse. So, nawa, yung kantang ito ay matandaan natin upang kapag tinanong tayo, ano ba ang nakasulat sa Matthew chapter 5 verse 16, kahit kantahin natin, alam natin. So, bago ako magtapos, pwede bang kantahin natin ulit? In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Matthew chapter 5:16, Matthew chapter 5:16. Let your light shine, Matthew chapter 5:16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, yun lang, kids, for our memory verse. Nawa ay matandaan natin, and God bless you all. Magandang araw mga bata! Nandito naman tayo sa ating storytelling. At ang ating kwento ay isang talata na mababasa natin sa Mateo, Kabanata 5, talataang 14 hanggang 16. Handa na ba kayong makinig? Yan, ako rin handa na. Narito ang ating kwento. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa
at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Yan ang ating mga talata na makikita sa Mateo. Ngayon naman, meron akong 5 katanungan at bibigyan ko kayo ng ilang segundo para masagot ang mga iyon. Handa na ba kayo? Unang katanungan. Sino ang tinutukoy na ilaw sa mga talatang narinig natin? Bibigyan ko kayo ng 3 segundo. 1, 2, 3. Tama. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Pangalawang katanungan. Maaari bang itago ang isang ilawan? At bakit? Bibigyan ko naman kayo ng 5 segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi maaaring itago ang ilawan dahil mananatiling madilim ang ating paligid at hindi makikita ang mga hinahanap natin o gustong makita. Kung ang paligid natin ay madilim at walang ilawan. Pangatlong katanungan. Gaano kahalaga ang ilaw? Bibigyan ko kayo ulit ng 5 segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Napakahalaga ng ilaw dahil madali nating makita ang mga nasa paligid natin kung magliliwanag ang ating mga ilaw. Ito ang ating pang-4 at pang-5 katanungan. Nagiging ilaw ka ba? At paano ka nagliliwanag? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Opo, nagiging ilaw tayong lahat. Nakikita ng mga tao ang mabuting gawa at nagiging halimbawa tayo ng pagiging mabuting tao na maaaring gayahin ng ating kapwa. Sa gayon, matutuwa ang ating Panginoon sa atin. Ang galing! Yan. Salamat! Hello mga bata, nakinig ba kayong mabuti sa ating kwento? Ano nga ulit ang ating tema? Tama, Shine for Jesus. Ngayon, mag-isip tayo ng mga bagay na nagbibigay ng liwanag. May flashlight, ilaw, araw, at alam nyo ba ang salitang lamp? O sa Tagalog ay lampara. Yun ang mga dating ginagamit ng mga matatanda. Gagawa tayo ngayon ng cloud lamp. Nandito ang example. Ganyan ang ating gagawin. Ngayon, para magawa natin yon, makinig kayong mabuti sa ating instruction. Okay? Sige. Una, ang ating bottle na may sukat na 1 litro, bubutasan natin ito gamit ang cutter. Paalala, kung hindi natin kayang gumamit ng cutter, magpatulong tayo sa ating mga ate, kuya o mga nakakatanda para hindi tayo masugatan. Bubutasan ko to sa gitna at bibigyan ng butas. Ayan, butas na. Gamit ang ating yarn, bibigyan natin na ito ng tali sa 2 dulo ng ating bote. Gamit ng marker, mamarkahan ko ang gusto kong lugar ng ating butas.
na mga bata, meron ng tali ang ating bote. Gamit ang ating double-sided tape, ating babalutan ng tape o double-sided tape ang ating bote. Yan, naalis na natin ang parteng papel ng ating double-sided tape. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng bulak. Paghiwa-hiwalay ng mga bulak para mas lalo itong kumapal. Kung gusto pa nating lumaki ang ating cloud, maaari natin itong dagdagan, ngunit wala ng pwesto para sa ating double-sided tape. Maaari tayong gumamit ng glue. Tapos na ang ating clouds. Ayan siya. Ayan mga bata, maaari nating gamitin ang ating DIY cloud lamp sa gabi. Isabit natin ito sa ating mga kwarto. At gamitin natin ang ating mga cellphone. Buksan lamang natin ang ating flashlight at ilagay sa loob kung saan may butas. Ayan. Tapos na ang ating DIY cloud lamp. Ayan mga bata, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil nakagawa tayo ng cloud lamp! Hanggang sa muli! Hello kids! Marami ba kayong natutunan sa ating lesson ngayon? Wow! Ang galing nyo naman! O sige, tayo ay manalangin na at magpasalamat kay Jesus sa ating mga natutunan sa araw na ito. Samahan niyo ko ha! Kamay ko'y pagdikitin, ulo ko'y iyuyuko, mata ko'y ipipikit, at ako'y mananalangin. Jesus, salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa aming mga natutunan.
Nawa po, anuman ang aming natutunan, ito po ay aming maisaisip, maisapuso, at maisagawa. Thank you po, Jesus, sa inyong mga instrumento na ginagamit para marami kaming matutunan. Nawa po, samahan, gabayan, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, kasama ang aming mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, at ang lahat. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Sana po maipakita din namin ang aming pagmamahal sa inyo upang ikaw ay aming mapangiti sa araw-araw. Thank you po, Jesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.